May tinanong akong isang milyonaryo at ang sagot niya ang nagpabago sa buhay ko. Sabi ko sa kanya, bakit kahit anong kayod ko, parang laging kulang? Bakit yung iba, parang ang daling kumuha ng pera? Samantalang ako, paubos na ang oras ko, pero wala pa rin nangyayari. That time, tiningnan niya lang ako at sinabing, ang problema sa'yo, tingin mo sa sipag mo, ginto. Pero sa totoo lang, ang sipag mo, walang silbi sa mundo. Masakit, di ba? Sabi niya, ang daming taong namamatay na dukha, pero sila ang pinakapagod sa sementeryo. Kasi ang sipag na walang tamang direction ay isa lang form ng distraction para hindi mo harapin ang katotohanan na hindi mo alam kung paano talaga gumagana ang pera. Sabi niya pa sa akin that time, tingnan mo ang paligid mo, tingnan mo ang sarili mo. Gigising ka ng maaga, sasabak sa traffic, makikipagplastikan sa katrabaho, uuwi ng pagod, tapos hihintayin mo ang 15 hanggang katapusan para lang ibayad lahat yun sa utang at bills. Tapos sabi niya pa sa akin, uulitin mo lang ulit next week. And sabi niya rin sa akin, akala mo ba reward yung pagod mo? Akala mo ba pag naging mas lalo kang pagod, mas yayaman ka? In that time, sabi niya rin sa akin, huwag tayong maglokohan. May mga taong dalawang trabaho ng hawak pero hindi pa rin makabili ng sariling oras. Bakit? Kasi ang focus mo ay paano mag-survive sa susunod na buwan. Hindi kung paano bumuo ng asset na tatagal ng 10 years. Hinahayaan mong ubusin ng ibang tao ang pinaka-importanting resources mo. Yung attention mo at yung focus mo. Kapalit ng sahod na sapat lang para makabalik ka sa trabaho kinabukasan. Sabi niya rin sa akin, alipin ka ng routine na hindi naman ikaw ang gumawa. Ito yung sinabi niya sa akin na nagpa-aha moment talaga. I'm Andy Basas, follow for more. So, ang sabi niya sa akin that time, ang pera, hindi yan reward sa pagod. Ang pera ay reward sa halagang binibigay mo sa market. Kung ang ginagawa mo ay kayang gawin ng 10,000 employees, bakit ka babayaran ng malaki? At kahit mag-overtime ka pa hanggang madaling araw, ang halaga mo ay nakadepende sa kung ano lang ang binigay sa'yo na sweldo ng work mo. And ito yung pinaka-wisdom na nakuha ko sa kanya. Tumigil ka sa pag-iisip kung paano kikita ng pera. Isipin mo kung anong malaking problema ang kaya mong isolve na ang ibang tao ay walang lakas ng loob na gawin yon. Doon nagsisimula ang totoong pagiging successful. Hindi sa kamay nagsisimula ang pag-asenso, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang palitan ng halaga sa mundo. Yung mga taong sinasabi mong swerte lang, sila yung taong mas piniling aralin ang sistema kaysa magreklamo sa government o kaya naman sa tadhana. Kaya ito ang dapat mong simulan ngayon. Huwag mong dagdagan ang oras ng trabaho mo. Dagdagan mo ang bigat ng skill mo. Maglaan ka ng isang oras bawat gabi para aralin ang isang bagay na magpapataas ng value mo sa market. Hindi yung nanonood ka lang ng kung ano-ano para makalimutan ang hirap ng buhay. Harapin mo ang hirap mo ngayon para hindi mo na siya kailangang bitbitin hanggang sa pagtanda mo. Maaari ngayon, nararamdaman mong parang wala kang kwenta dahil sa sinabi ko. Masakit talagang tanggapin na baka ikaw ang dahilan kung bakit ka naiwan. Pero mas masakit mamuhay ng habang buhay na alam mong may potential ka pero pinili mong manatiling komportable sa hirap. May chance ka pa. Basta piliin mong buksan ang mga mata mo at tanggapin na kailangan mong mag-upgrade ng utak bago mag-upgrade ang laman ng bulsa mo. Sa tingin mo, anong skill ang kailangan mong aralin ngayon para magkaroon ka ng mas mataas na value sa market? I-comment mo sa baba, pag-usapan natin.